Sir, tatawag na lang ho kami kapag pumasa kayo sa interview. Sabi ng lalaking nag-i-interview sa akin para sa trabahong ina-applyan ko. Hindi na bago sa akin ang linyang iyon kasi ilang beses ko na ring narinig yan sa iba't ibang kumpanya at sa bawat isa, hindi pa rin ako natatanggap. Napabuntong hininga ako habang naglalakad palabas ng building. Sa bawat hakbang, ramdam ko yung bigat ng pagkadismaya. Pauwi na ako. Bit-bit ang brown envelope na naglalaman ng resume at cover letter ko. Habang nagbabaka sakaling makakita ulit ng poster na naghahanap ng empleyado, inoobserbahan ko ang paligid hanggang sa may nakabangga ako. Dahil sa lakas, nabitawan ko ang envelope ko. Napaupo ako para pulutin ang mga papeles na kumalat sa sahig. Pasensya na ho. Mabilis kong sabi habang nagmamadaling pinupulot ang mga papel. Nang itaas ko ang ulo ko, isang babaeng incheck ang nakita ko. Maputi, maayos ang bihis, halatang galing sa may kaya. Nakatingin lang siya sa akin, parang may sinusukat sa mga mata ko. Kailangan mo ng trabaho, iho. Napatigil ako. Paano niya nalaman? Napakamot ako ng batok. Sabay sagot. Opo kakagaling ko lang ho sa interview. Pero sigurado naman ho ako na hindi ako makukuha. Bahagyang ngumiti ang babae. Kung ganon, may i-o-offer ako sa iyo. Nagulat ako. Napatingin ako sa kanya na parang hindi ako makapaniwala. Talaga po? Seryoso po kayo, ma'am? Hulog po kayo ng langit. Sa sobrang saya ko, muntik ko na siyang yakapin. Pero napigilan ko ang sarili ko. Inaya niya ako sa isang maliit na resto. Doon kami umupo para pag-usapan ang sinasabi niya. Pamasahe lang ang dala kong pera. Kaya nag-aalala ko. Pero buti na lang, napakabait niya. Siya ang gumastos ng lahat. Habang kumakain kami, diretso siya sa punto kung ano ang gusto niyang sabihin. Gusto ko lang na may mapangasawa ang anak ko. Single yon since birth at mukhang wala nang planong mag-asawa. Bibigyan kita ng one-time payment kapag pinakasalan mo siya. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Hulog talaga siya ng langit, Sir Gimbal. Akala ko ay sa pelikula lang ito nangyayari. At akala ko pa ay hindi na nila alam kung saan ilalagay ang pera. Kaya puro kalokohan na lang. Pero seryoso siya, Sir Gimbal. Nasaan po ba yung anak nyo, ma'am? Nasa bakasyon pa siya. Papayag ka ba? Kalahating milyon. Pwede na siguro iyon. Bilang ina, ayokong maramdaman niyang nag-iisa siya. Kaya gusto ko nang may makakasama siya sa hirap at ginhawa. Napalunok ako. Kalahating milyon. Para sa isang tulad kong halos hindi makabayad ng upa. Malaking pera na yon. Wala pa ho akong asawa, ma'am. Wala pa nga sa isip ko ang pag-aasawa. Pero seryoso po ba kayo sa offer nyo? Oo, seryoso ako. Tradisyon na kasi sa amin ito. Lalo na at siya ang panganay. Kung ganon, kailan ko ho siya iuwi para makilala ko naman ho siya? Ngumiti siya ng matipid. Sa araw ng kasal niya, darating siya. Sa ngayon, iwan mo muna ang contact number mo. Ibibigay ko sa anak ko para makilala nyo ang isa't isa kahit papaano. Wala na akong nagawa. Ibinigay ko ang numero ko. Napangiti siya at nagpasalamat bago umalis. Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang ngumiti rin. Maganda si ma'am. So, iniisip ko, baka maganda rin ang anak niya. Swerte ko kung ako ang magiging asawa niya.
makakaalis na rin ako sa inuupahan kong butos na puro daga. Pero pagkasakay ko ng jeep, bigla akong kinabahan. Hays, kung kani-kanino ko nalang binibigay ang number ko. Paano kung scam pala yun? Paano kung gamitin sa masamahang pangalan ko? At habang iniisip ko yon, tumunog ang cellphone ko. Napahinto ako. Biglang bumilos ang tibok ng puso ko. May message. Hi, I'm Christy. Hindi ako nabigo. Nagparamdam siya. At sa unang tingin pa lang sa pangalan niya, alam kong magsisimula na ang love story namin. Nagsimula kaming magpalitan ng message. Ang bilis niyang mag-reply. Parang hinihintay niya talaga ang bawat text ko. Hindi ko alam kung dahil interesado siya o dahil mabait lang siya. Pero sa bawat vibration ng cellphone ko, kumakabog ang dibdib ko sa gimbal. Pwede ba akong tumawag? Maya-maya, nag-reply siya. Masyado ka atang mabilis. Saka paus pa kasi ang boses ko eh. Baka pwedeng saka na lang tayo magtawagan. Medyo natawa ako. Pero naiintindihan ko. Kaya sagot ko. Nakauwi na ako noon. At matutulog na sana. O siya. Hindi na kita pinipilit, miss. At saka gabi na rin, matutulog na ako. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang huling text niya bago ako pumikit. Teka, ayos lang ba na pakasalan mo ko? Hindi mo pa ako nakikita. Hindi mo pa ako lubos na nakikilala. Hayaan mo, alam ko naman na babayaran ka ni Mami. Pero sana, mahalin mo ko hindi dahil sa pera, kundi mangangako kang babantayan mo ko kahit kailan. Napahinto ako. Napatingin ako sa kisame habang hawak ang cellphone. Ang bigat ng huling linyang iyon. Parang sumundot sa konsensya ko. Pero bago ko pa maisip ang sagot, pumikit na ang mga mata ko sa sobrang pagod. Kinabukasan, bigla akong ginising ng tawag mula sa unknown number. Hello? Sagot ko habang garalgal pa ang boses ko. Jomare, hindi ba? Ako ito, yung ina ni Christy. Magkita tayo ngayon. Nagbago na ang isip ko. Magbibigay ako ng advance payment para naman maging loyal ka sa anak ko. Hindi ko maitago ang tuwa ko. Sa isip ko, wala na akong problema sa pera. Hindi ko na kailangang maghanap ng trabaho. Makakabili na ako ng bagong damit. Makakapagsimula ng maliit na negosyo. Nang magkita kami, iniabot niya ang sobre. Mabigat iyon. Literal at sa pakiramdam ko, may laman na pera. Hindi ko maiwasang mapangiti habang binibilang ito sa isipan ko. Pagkatapos ay tinanong ko siya. Excited na po akong makita yung anak niyo, ma'am. Sisiguraduhin ko pong magiging loyal po ako sa kanya. Wag po kayo mag-alala. Kailan ko nga po pala siya makikita? Ngumiti lang siya. Nasa bakasyon pa siya, iho. Kung ayos lang sa'yo, nakita mo naman na siya sa picture. Sa tingin ko, sa kasal mo na siya makikita. Natigilan ako. Ha? Sa kasal na mismo? Tumango siya. Oo, next week na. Next week ho? Hindi po ba masyadong mabilis yun? Nanlamig ang palad ko. Hindi ko alam kung kaba o tuwa. Pero seryoso siya sa titig. Akala ko ba gusto mo ang anak ko? Kung talagang gusto mo siya, makakapaghintay ka. Saka nagbigay na ako ng advance. Makakaasa ka rin sa akin na makakapag-asawa ka ng maganda at may dangal. Huminga ako ng malalim. Maraming salamat po. O siya, mauna na ho ako. Pakisabi na lang po kay Christy na i-text niya na lang po ko. At mula noon, naging magka-textmate kami ni Christy. Hindi na ako naghihinala kasi mabilis siya mag-reply.
Ang sweet pa minsan. Pakiramdam ko, ako ang pinakaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Iyon ho ang akala ko. Makalipas ang 1 linggo, nagkita ulit kami ng biyenan ko. Sobrang gaan ng pagtanggap nila sa akin. Parang parte na ako ng pamilya kahit wala pa akong maipagmamalaki. Hindi nila iniisip na tambay ako. Hindi issue sa kanila ang pera. Bago ako umalis, nagbilin siya. "Jomari, ang mga binilin ko ha. Kahit anong mangyari, wag na wag mong ititigil ang kasal. At saka committed ka na, hindi ka na pwedeng umatras." Hindi po. Sa katunayan, swerte na po ako sa pamilya nyo kasi kahit wala po akong maipagmamalaki, tinanggap nyo po ako. Ngumiti siya at lumapit. Tapos niyakap ako. "Bukas na ang kasal, Jomari." Kinabahan ako. Kahit pa arranged marriage ito, na-attach na rin ako kay Christy. Kagabi lang, nag-I love you na siya sa akin. Pero ako, kinakabahan. Paano kung makita niya ako tapos umayaw siya? Paano kung may hindi siya magustuhan sa akin? 2 araw bago ang kasal namin. Hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong hawak ang cellphone ko habang nakatingin sa screen. Sinubukan ko munang tawagan si Christy. Gusto ko sanang makasiguro na bago kami itali. Buo ang loob niya na pakasalan ako. Kailangan kong marinig mula sa kanya mismo ang matamis na oo. Kahit hindi pa kami nagkikita nitong mga nakaraang araw. Ilang beses ko siyang tinext. Christy, pwede ba kitang tawagan kahit sandali lang? Miss na kita. Bago ang kasal natin, sana makausap man lang kita. Pero wala. Walang kahit isang reply. Walang kahit isang call na galing sa kanya. Para akong mababaliw kakahintay ng notification. Kinabahan ako. May kung anong bumubulong sa isip ko na baka hindi siya sigurado. Baka ako lang ang umaasa. Sa sobrang pag-aalala, tinawagan ko na ang magiging biyenan ko. Nagring ng ilang beses bago siya sumagot. Hello po, tita. "Oh, Jomari, kamusta ka, iho?" Malumanay ang boses niya pero ramdam ko ang pagkabigla. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Tita, pasensya na po kung istorbo ako. Pero bakit hindi po sumasagot si Chrissy sa mga tawag ko? Sigurado po ba kayong gusto niya rin ako? Baka ho ako naman ang hindi niya siputin sa kasal. Sandaling natahimik si tita bago siya sumagot. "Ay nako, iho. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang anak ko. Sigurado siya sa'yo. Lagi ka nga niyang kinukwento na nahuhulog na siya sa'yo. Lalo na sa mga text messages mo." Napangiti ako ng bahagya. Talaga po? Mahina akong usal. "Oo naman. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hanggat nandito ako, kakampi mo ako. Gusto talaga kita bilang manugang." Parang nabunutan ako ng tinik nang marinig ko iyon. Hindi ba't swerte na kapag boto sa'yo ang magulang ng mapapangasawa mo? Nagpatuloy siya. "O siya, Jomari. Busy lang talaga ang anak ko. Uuwi na siya bukas kaya gusto muna naming mag-banding. Nagpe-prepare na din kami para sa kasal. Huwag mo nang isipin na iniiwasan ka niya ha. Malapit na rin naman ang kasal nyo. Kaya tibayan mo ang loob mo at habaan ng pasensya mo. Bukas ay ibibigay ko na rin ang isusuot mo at babayaran na rin kita ng buo." Natigilan ako doon. Hindi pera ang habol ko kay Christy. Siguro noong una. Oo, kailangan ko talaga. Pero sa loob ng 1 linggo na magkausap kami, napalambot niya ang puso ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko tatanggapin ang pera. May inspirasyon na rin akong maghanap ng trabaho. Hindi na lang ako ang bubuhayin ko. Meron na si Christy. Kinaumagahan, nagkita kami ng magiging biyenan ko sa isang maliit na coffee shop malapit sa simbahan.
Pagkaupo ko pala, inaabot na niya agad ang isang sobre. Kita ko, makapal iyon. Hindi ko na kailangan hulaan kung ano ang laman niya. Ngumiti ako at marahang itinulak pabalik ang sobre sa kanya. Nako tita, hindi na kailangan yan. Napakunot ang noo niya. Ha? Bakit naman iho? Usapan na natin ito. Umiling ako. Diretso ko siyang tinignan bago ngumiti ng magaan. Mahal ko po ang anak niyo at hindi po nabibili yung nararamdaman ko sa kanya. Ayos na po sa akin na may basbas kayo sa pagpapakasal namin. Utang na loob ko po na tinanggap niyo ako. At higit sa lahat, maganda ang lahi ng mapapangasawa ko. Napangiti ako ng bahagya. Pilit na binibiro ang sitwasyon. Pero napansin ko na hindi siya natawa. Sa halip, may bahid ng lungkot sa mga mata niya. Tila may gustong sabihin. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At bago pa ako makapagsalita, nakita ko na lang na namumuo na ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kamay niya. Tita, may problema po ba? Hindi siya sumagot. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya sa ilalim ng aking palad. Hinawakan ko pa rin ito. Ramdam ko ang lamig at bahagyang panginginig. Pinilit kong ngumiti. Kahit sa loob-loob ko'y parang may mabigat na usok na bumabalot sa pagitan naming dalawa. Tita, ayos lang po ba kayo? Huwag niyo na ho sanang masamain pero gusto ko pong maging pure ang nararamdaman ko para kay Christy. Yung ibabahid niyo sa akin, mas mabuting pandagdag ipon na lang po iyon sa gastusin sa kasal namin. At huwag po kayong mag-alala, ulila na po ako. Wala akong maiimbita kaya hindi na rin po magastos ang magiging kasal namin. Saglit siyang tumingin sa akin, tapos yumuko ng bahagya. May bigat sa boses niya nang sumagot. Jo Marie, gusto ko lang makasiguro na desidido ka na sa anak ko. Ayaw ko kasing makita siyang mag-isa. Tradisyon na namin ito, lalo na't siya ang panganay. Kailangang magpakasal siya sa lalaking kayang manatili sa hirap at ginhawa sa buhay o maging sa kamatayan man. Parang may kumurot sa dibdib ko nang marinig ang huling linya. Bahagya akong natahimik bago ako nagsalita. Tita, malinis po ang intensyon ko. Mahal ko si Christy. Hindi ko siya kayang pabayaan. Ngumiti siya ng matipid, pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Pero mas masaya kung tatanggapin mo ito. Malaking purwisyo sa buhay mo ang hinihiling ko sa iyo. Inilapit niya muli ang sobre. Umiling ako at ngumiti ng marahan. Hindi ho naging perwisyo sa akin, tita. Ayos lang po, mahal ko po ang anak niyo. Pero hindi siya tumigil. Pinipilit pa rin niyang ibigay sa akin ang pera. Kita ko ang bahagyang pagbilis ng kanyang paghinga. Para bang importante talaga sa kanya na tanggapin ko iyon. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Ang kanyang tinig ay mababa at may diin. Gabi gaganapin ang kasal niyo. At gusto kong tayo-tayo lang ang naroroon. Kami, ikaw, si Christy, at ang paring magkakasal sa inyo. Pero tandaan mo, wala na itong atrasan. Tanggapin mo na ito, iho. Wala na akong nagawa. Hindi na ako nag-atubiling tumanggi pa. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre mula sa kanyang kamay. Mabigat iyon sa palad ko. Pero mas mabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kung gayon, maraming salamat po rito, tita. Kapag kinasal na kami ni Christy, ayos lang po ba na gamitin ko ito para makahanap ng bahay na mauupahan para makasama ko siya sa iisang bubong? Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon ay parang gumaan ang mukha niya. Oo naman, iho. Oo naman. Bigla kong naisip si Christy. Excited ako. Pwede ko na ho ba siyang makita?
Di ba ngayon po ang uwi niya? Pero umiling siya agad. Hindi mo pa siya pwedeng makita bago ang kasal. Nasa tradisyon iyon. Baka hindi matuloy kung lalabagin natin. Parang kumurot ulit ang dibdib ko. Ganun po ba? Kamusta naman siya? Hindi ko siya nakakausap kahit isang beses. Ngumiti si tita. Mahina pero pilit. Ayos naman siya. Sabi niya, nasasabik na siyang makita ka. Gusto rin niyang ipaalam sa'yo na hindi siya nakakapag-reply dahil busy siya sa pag-organize ng kasal niya. Napakamot ako ng ulo. Pilit na iniintindi ang lahat. Ganun ho ba? Baka may maitutulong ho ako sa inyo sa pag-aayos? Nako, hindi na. Mapapagod ka lang. Kailangan mo lang gawin ay maghanda, makatulog at magpahinga. Mahirap ang buhay ng mag-asawa. Kaya kailangan mong makuha ang tamang lakas. Tumango ako kahit may kung anong bumabagabag sa isip ko. Bakit parang ako pa ang nagpapahinga? Gayong ako ang lalaki. At bakit parang may misteryo sa bawat sinasabi niya? Uminom ako ng tubig. Pilit na pinapawi ang bigat sa dibdib ko. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko na may hindi tama. Kinaumagahan, aligaga ako sa pag-aayos ng sarili. Hinanda ko ang damit ko para mamayang gabi. Pero habang humahapon, lalo akong nagdadalawang isip kung pupunta ba ako o hindi. Hindi ko pa naman sila lubos na kilala. Baka kung ano pang mangyari sa akin. Kahit nakatutok ako sa electric pan, pinagpapawisan ako ng husto. Basang-basa na ang suot kong sando. Kinuha ko ang cellphone ko at sinubukang tawagan si Christy. 1, 2, 3 beses hanggang sa wakas may sumagot. Tita, bakit ho kayo ang sumagot? Tanong ko agad. May kaba sa boses. Jo Marie, huwag ka munang tumawag. Busy pa kami rito. Humugot ako ng hininga. Pero hindi ko napigilang magsalita. Pakiusap po, pwede po bang makausap si Christy? May sasabihin lang po ako sa kanya. Hindi pwede. Busy siya, nag-aayos pa kami rito. Nasa parlor siya kaya wag mo muna kaming istorbohin, Jo Marie. Napakagat ako sa labi. Pero importante po yung sasabihin ko, tita. Sa katunayan, gusto ko lang pong makipagkita sa kanya bago ang kasal. Gusto kong masiguro na totoo ang lahat. Narinig ko ang bahagyang pagtaas ng boses ni tita sa kabilang linya. Jo Marie, ano bang problema? Ngayon na ang kasal nyo. Hindi mo na ba mahihintay ang ilang oras? Magkikita rin naman kayo mamaya. Natahimik ako. Totoo rin naman ang sinasabi niya. Kaya kahit hindi mapalagay ang dibdib ko, nagpa siya akong maghintay. Ilang oras na lang naman. Kinagabihan, nagpunta ako sa address na ibinigay sa akin. Dahil may natira pa akong pera, bumili ako ng bulaklak para kay Christy. Habang naglalakad papunta roon, ramdam ko ang halong kaba at pananabik. Pagdating ko sa lugar, nakita ko agad ang bahay nila mula sa labas ng gate. Malaki, tahimik, masyadong tahimik para sa isang kasal. Wala akong nakitang dekorasyon. Wala ring ilaw na parang handaan. Napalunok ako. Siguro kakaiba lang talaga ang tradisyon nila. Nasa harap ng gate si tita. Nakasuot ng kulay ginto na bestida. Nakangiti siya. Parang walang mali. Binati niya ako at niyakap ng mahigpit. Pasok ka na, Jo Marie. Napalingon ako sa paligid habang naglalakad kami papasok. Namangha ako sa loob ng bahay. Puro antigong gamit. Mga porselanang hindi basta makikita sa ordinaryong tahanan. Ang amoy ng insenso ay kumakapit sa ilong ko.
mabigat sa pakiramdam. Halatang may dugong Chinese talaga sila, Christy. Bakit hindi ko po nakikita si Christy? Tanong ko habang nilalapag ang bulaklak sa mesa. Ngumiti si tita. Nasa loob siya, abala sa pag-aayos. Ayaw niyang makita mo siyang hindi handa. Maupo ka muna. Pinaupo niya ako sa malambot na sopa. Doon, ipinakilala niya sa akin ang ama ni Christy. Ngayon ko lang siya nakita. Matangkad, maputi, mapungay ang mga mata pero may kakaibang lamig ang titig niya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mali. Ngumiti siya, pero hindi iyon umabot sa mata niya. Pinaupo niya ako sa tapat niya at binigyan ng isang baso ng alak. Para mawala ang kaba mo. Ininom ko iyon nang hindi nagdadalawang isip. Umaasang mawawala ang kaba ko. Pero ilang sandali lang, bigla kong naramdaman na umiikot ang paligid. Lumalabo ang paningin ko. Siguro matapang lang talaga yung alak. Iniisip ko habang pilit kong itinatayo ang sarili ko. Pero hindi ko na kinaya. Bumigat talaga ang talukap ko. At bago tuluyang dumilim ang lahat, narinig ko ang malamig na tinig ni tita sa tenga ko. Alam naming hindi ka. Hindi naman ito sa palitan. Nagbayad kami. Hindi ko alam kung ilang oras ako walang malay. Nang magmulat ako ng mata, nakahiga ako sa kama na hindi pamilyar sa akin. Nakapaligid sa akin sina tita at ang asawa niya. Parehong nakangiti. Buti naman at nagising ka na. Sayang lang at hindi mo nakita ang anak ko. Pero huwag kang mag-alala. Kasal ka na. Malumanay ang boses niya. Pero ramdam ko ang kilabot. Nanlaki ang mga mata ko. Ano ho? Paano? Lumapit ang ama ni Christy. Humawak sa balikat ko. Parte ka na ng pamilya namin, Jo Marie. Ramdam ko ang malamig na pawis sa bato ko. Nasaan po si Christy? Bakit wala siya rito? Ngumiti si tita. Mabagal habang pumapatak ang isang luha sa gilid ng mata niya. Wala na siya. Pero masaya ako na sa wakas. Nakahanap kaming lalaking tatanggap sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Parang binuhusan ako ng yelo. Anong ibig niyong sabihin? Wala na siya? Lumapit si tita sa akin. Hinaplos ang buhok ko. Si Christy, masaya na siya sa kabilang buhay. Pakiramdam ko, biglang nanlambot ang mga tuhod ko. Umiikot ang mundo ko nang higit pa sa pagkahilo ko kanina. Paanong wala siya? At bakit? Bakit ako pa rin ang kinasal sa kanya? Sa sulok ng silid, doon ko lang napansin ang puting kabaong na bahagyang natatakpan ng kurtina. At sa loob nito, si Christy, nakasuot ng bestidang pangkasal, nakangiti, at malamig na. Bigla akong napahawak sa ulo ko. Hinila ko ang buhok ko sa sobrang gulo ng isip ko. Ganito pala ang ibig sabihin nila noong sinabi nilang hindi na ako pwedeng umatras. Para sa akin, hindi iyon valid. Hindi iyon kasal. Hindi rehistrado. Paano magiging valid kung patay na ang babae? At ako, wala akong malay noong sinumula ng seremonya. Pakiramdam ko, inabuso ako. Niloko ako. Pero ano pa bang magagawa ko? Sabi nga nila, nabayaran ka na. Para bang wala akong karapatang magsalita. Tumayo ako. Nanginginig ang mga kamay. Tumingin ako sa kabaong sa gitna ng sala. Kung kanina wala iyon dito, ngayon ay nandito na siya. Si Christy, nakasuot na ang bestidang puti. Mapayapa ang mukha niya. Parang natutulog. Pero hindi ko matanggal ang bigat sa dibdib ko. Paano nangyari ito?
Halos pasigaw kong tanong habang nakatitig sa malamig na katawan niya. Habang si tita, palapit. Mahinahon ang tinig niya pero ramdam ko ang bigat sa bawat salita niya. Namatay ang anak mo na hindi man lang nakapagpakasal. Kaya sana, huwag mo kaming isiping masama. Kung kapakanan lang naman ng anak ko ang iniisip ko. Napailing ako. Halos hindi makapaniwala. Sana sinabi niyo na lang sa akin noong una pa lang. Paano ako magkakaroon ng normal na buhay kung naitali na ako sa isang patay? Tumigas ang mukha ng lalaki. Ang ama ni Christy. Huwag mong sabihin niyan. Binayaran ka namin. Wala kang karapatang husgahan kami. Napatitig ako sa kanila. Nanginginig ang boses ko. Kung gano'n, sino yung kausap ko? Sino yung nagpapadala sa akin ng mga mensahe? Saglit silang natahimik hanggang sa unti-unting tumulo ang luha ni tita. Pasensya na, Jomar eh. Ako. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mundo ko. Ako ang nakakausap mo. Gusto ko lang maramdaman mong mahal ka ng anak ko. Na hindi siya nag-iisa. Lalapit na sana siya sa akin pero umatras ako. Halos mapasigaw. Huwag kayong lumapit sa akin. Pinaglaruan yung damdamin ko. Dali-dali akong tumakbo palabas. Hindi ko na alam kung saan ako patutungo. Basta kailangan kong makalayo. Pero habang tumatakbo ako sa loob ng bahay, pakiramdam ko ay may mabigat na humihila sa akin pabalik. Parang may nakasabit sa balikat ko. Parang may nakasakay sa likod ko. Pagdating ko sa gate, hingal na ako. Pinilit kong buksan niyon. Nanginginig ang mga kamay ko. At doon ko narinig ang isang tinig. Mahina lang pero malinaw. Nangako ka. Napalingon ako. Walang tao pero muling nagsalita ang tinig. Mas malapit, mas malamig. Nangako ka. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ikaw ang simula at katapusan ng buhay ko. Paulit-ulit. Mas malakas at mas mabilis. Nangako ka. Nangako ka. Nangako ka. Akala ko panaginip lang ang lahat sa gimbal. Pero nang magmulat ako ng mata, ramdam ko pa rin ang bigat ng ulo ko. At doon ko nakita isang puting gown na nakalatag sa tabi ko. Iyon ang suot ni Christy noong nasa kabaong siya. Dahan-dahan kong nilibot ang tingin ko sa paligid. Nasa parehong kwarto pa rin ako. At sa may pintuan, nakatayo ang biyanan ko, nakangiti. Doon ko naalala ang nangyari at kung paano ako nawala ng malay. Jomar, gising ka na pala. Malumanay niyang sabi. Pero ramdam ko ang kakaibang lamig sa boses niya. Buti na lang at andyan si Christy. Inaalagaan ka. Tumabik pa nga siya sa iyo habang natutulog ka. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Napaatras ako sa kama at tinapon ang gown sa sahig. Halos mapasigaw. Lubahin niyo ako. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Pero pinulot lang ng biyanan ko ang gown. Niyakap niya yon na parabang yakap niya ang anak niyang wala na. Pero mahal ka ni Christy. Nangako kayo, Jomar, sa hirap at ginhawa. And death do you part. Nanginginig ang kamay ko. Kabaliwan to. Patay na si Christy. Tumitig siya sa akin. Matalim ang mga mata. Hindi siya patay. Nandito siya. Kasama mo siya dahil nangako kayo. At hindi mo siya pwedeng talikuran. Kahit hindi mo siya nakikita, binabantayan ka niya. Ramdam ko ang pagkulo ng dugo ko.
Nababaliw na ho kayo. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung sino talaga ang nababaliw. Ako ba o sila? Biglang may nahulog na tasa mula sa lamesa nang wala namang humahawak. Pareho kaming napatigil. Ngumiti ang biyanan ko. Malamig at nakakatakot. Nagagalit na si Christy. Sabihin mo rin na mahal mo siya para hindi na siya magambala rito. Kinuha niya ang isang sobre at iniabot sa akin. Mabigat. Pera. Sabihin mong mahal mo siya. Napalunok ako. Nanginginig ang tuhod. Lubayan niyo ako. Pamilya kayo ng mga baliw. At biglang isa-isang nagsihulog ang mga gamit. Tila may malakas na puwersa sa paligid. Humampas ang kortina kahit walang hangin. Narinig ko ang isang pagbasag ng plato. At ang sahig ay parang nanginginig sa galit. Napahawak ako sa ulo ko. Hindi ko na alam kung anong totoo. At hindi. Isa lang ang malinaw sa akin, Sir Gimbal. Kailangan kong tumakas. Kailangan kong lumayo. Bago ako hindi na makalabas dito. Tumakbo ko ng tumakbo, Sir Gimbal. Hindi na ako lumingon. Buti na lang wala ni isa sa kanila ang humabol. Sa sobrang takot ko, agad kong binalak ang number nila sa cellphone ko. Pag uwi ko, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagligpit ako ng gamit kahit hindi maayos. Hindi ako nagpaalam sa landlord. Nag-iwan lang ako ng bayad at isang maikling sulat sa lamesa. Gusto ko lang makalayo. Gusto ko lang makalimutan ang lahat. Nagpunta ako sa Mindanao. Malayong malayo. Siguradong hindi nila ako matutunton. Araw-araw, kinakabahan ako. Baka may sumunod. Baka may kumatok sa pinto sa kalagitnaan ng gabi. Baka pilitin nila akong panindigan ng kasal na para sa akin. Walang bisa. Single pa rin ako sa sarili kong isip. Lumipas ang mga taon. Unti-unting natahimik ang buhay ko. Nawala ang bangungot. O akala ko lang. Paminsan-minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mukha ni Christy. Nakahiga sa kabaong. Nakangiti. Pero pinilit kong limutin. Hanggang sa makilala ko si Elisa. Siya ang liwanag ko, Sir Gimbal. Nagkamabutihan kami. Nagmahalan. At sa wakas, nag-propose ako sa kanya. Siya ang babaeng pinangarap ko. Buhay siya, Sir Gimbal. Buhay. Nilihim ko kay Elisa ang lahat ng nangyari noon. Akala ko, kapag itinago ko, mawawala na ang sumpa ng nakaraan. Nagtayo kami ng bahay sa Mindanao. Doon kami nagpakasal at bumuo ng pamilya. Kasama ang baby namin. Maayos ang buhay namin. Masasabi kong ito ang swerte ko. Hanggang sa isang gabi, habang nag-uusap kami bago matulog, bigla siyang nagsalita. Han, sobrang weird ng panaginip ko. Baka may kahulugan. Tungkol kasi sa'yo eh. Pinilit kong ngumiti. Ano yun, Han? Nakita kita sa panaginip, nasa loob ka ng kabaong. Pero hindi ka nag-iisa. May babae sa tabi mo. Nakasuot pa siya ng puting gown. Pareho kayong may suot na singsing. Nanlamig ang katawan ko, Sir Gimbal. Halos hindi ako makahinga. Alam mo, ang unang pumasok sa isip ko, baka kabit lang ako. Baka may una kang asawa. Tumawa siya ng mahina, pero ramdam ko ang tensyon. Hindi iyon simpleng biro. Pinilit kong ngumiti. Nagkataon lang siguro. Paano naman ako magpapakasal sa iba eh? Ikaw ang una kong minahal. Niyakap niya ako. Pero ramdam ko ang panginginig ng dibdib ko. Natakot lang ako, Han. Kasi sa panaginip, tumayo yung babae. Hinila kanya papalayo sa akin.
Sabi niya kasal na raw kayo. At sabi niya, iwasan na kita. Tumindig ang balahibo ko. Hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa sobrang detalyado ng panaginip niya. Parang totoo. Parang nakita niya mismo ang nangyari noon. Huwag mo nang pansinin, Han. Panaginip lang yun. At saka loyal ako sa'yo. Hindi naman ako mamamatay. Pilit kong nginitian siya. Kahit ramdam ko ang panginginig ng labi ko. Bigla siyang tumingin sa akin. May luha sa mata. Paano kung mamatay ka? Paano kami ng anak mo? Napahigpit ang yakap niya sa akin. At doon, lalo akong kinalabutan. Pakiramdam ko, darating ang araw na malalaman niya ang nakaraan ko. At kapag nalaman niya, baka iwan niya ako. Pero ang mas kinakatakutan ko sa Gimbal ay hindi si Alisa. Ang iniisip ko, walang malayo para sa isang multo. Kagaya ni Christy. Kayang-kaya niya akong sundan kahit saan. Pagkatapos ng panaginip ng asawa ko, nagsimula akong kabahan. Hindi lang kabahan, naging paranoid ako. Tuwing gabi bago ako matulog, parang may nakatitig sa amin. Minsan, may naririnig kaming mahina pero malinaw na sitsit mula sa sulok ng kwarto. Noong una, akala namin pusa lang sa labas. Pero wala naman kaming alaga. Hanggang sa araw-araw na akong nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Isang gabi, hindi ko makakalimutan. Nagising ako eksaktong 3 a.m. Naiihi ako. Pero natigilan ako kasi narinig ko ulit ang isang sitsit. Hindi galing sa labas. Nasa loob ng kwarto. Mahina lang pero malinaw. Jomari. Parang huminto ang dugo ko sa Gimbal. Ginising ko si Alisa. Han, gumising ka muna. May naririnig ako. Nakatalikod siya sa akin. Hinawakan ko ang balikat niya para lingunin. Pero nang humarap siya, hindi siya si Alisa. Si Christy ang nakita ko. Maputla. Sunken ang mga mata. Nakangisi at yung ngisi na yun, Sir Gimbal. Parang ngisi ng taong galit na galit. Pero tuwang-tuwa na nakita ka. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas ako sa higaan. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Ramdam ko ang lamig ng hininga niya. Amoy bulaklak. Amoy kandila. Ang kamay niya. Sobrang lamig na parang yelo. Humahaplos sa dibdib ko. Unti-unti niyang nilalagay ang kamay niya sa leeg ko. Doon ko naramdaman na hindi lang niya ako gusto takutin. Gusto niya akong patayin. Christy, hindi ako makahinga. Tama na. Pabulong kong sabi habang pinipigilan ng luha ko. Ngumiti lang siya. Mas lalo pang humigpit ang hawak niya sa leeg ko. Ang tagal kitang hinihintay. Pinagpalit mo lang ako sa babaeng to. Pare-pareho kayong mga lalaki. Sinupot mo nga ako. Pero hindi mo ako pinanindigan. Bumalik ka. Bumalik ka. Kung hindi ka babalik, susundan kita saan ka man magpunta. Nag-i-echo ang boses niya sa buong kwarto. Hindi lang sa tenga ko. Sa isip ko. Ramdam ko, Sir Gimbal. Galit na galit siya. Hindi lang ito simpleng multo. Hindi lang siya gustong magpakita. Gusto niyang bawiin ako. Habang hinihigpitan niya ang pagkakahawak sa leeg ko, ramdam ko ang pagkutitap ng paningin ko. Nanlalabo na ang mga mata ko. At ang huling nakita ko bago ako mawala ng malay, yung ngiti ni Christy habang sinasabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Diba nangako ka sa hirap at ginhawa?
hanggang kamatayan. Bigla kong narinig ang boses ni Elisa. Nanginginig, parang takot na takot. Jo Marie, Han, gising, pinapangungot ka. Parang may humila sa akin pabalik mula sa dilim. Napabalikwas ako ng bangon. Hingal na hingal, pawis na pawis, nanginginig ang buong katawan ko. Parang hindi ko alam kung panaginip ba yun o totoo. Anong nangyari? Anong nangyari? Hawak-hawak ko ang dibdib ko dahil ang bilis ng tibok ng puso ko. Nagising ako sa mga sigaw mo, Han. Saka may tinatawag ka. Paulit-ulit mo siyang tinatawag. Sinong tinatawag? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. May halong kaba sa mukha niya. Pangalan niya Christy. Sino ba yun? Nanlaki ang mga mata ko sa gimbal. Para akong tinusok sa dibdib. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito kay Elisa. Hindi niya ito maiintindihan. At kung sasabihin ang totoo, baka isipin niyang nababaliw ako. O baka iwan niya ako. Bigla siyang napahinto. Nakatitig sa liig ko. Kita ko sa mga mata niya na parang may natatakot siyang nakita. Han? Ano to? Pigil ang hininga niya habang tinuturo ang liig ko. Lumapit ako sa salamin. Doon ko nakita. May pulang marka. Hugis kamay. Parang may nanakal sa akin. Hindi gasgas. Hindi simpleng galos. Parang sariwa. Pulang-pula. At ramdam ko ang hapdi. Nanlaki ang mga mata ko. Napaatras ako. Hindi ito pwede. Panaginip lang yun. Pero, paano naging panaginip kung may bakas ng kamay sa liig ko? Sino ang gumawa nito, Sir Gimbal? Tumingin ako kay Elisa. Halata ang takot sa mukha niya. Jo Marie, anong nangyayari? Bakit parang may nananakit sa'yo? Hindi ako makasagot. Ramdam ko ang lamig na gumagapang sa bato ko. Bigla kong napansin ang orasan sa dingding. 3:30 AM pa lang. Pero pakiramdam ko, sobrang dami na nang nangyari sa loob ng isang gabi. Habang nakatingin ako sa sarili ko sa salamin, parang may anino akong nakita sa likuran ko. Pero paglingon ko, wala naman. Ang tanging naramdaman ko lang, parang may malamig na hiningang dumampi sa tenga ko. Kasabay ng mahina pero malinaw na bulong. Di ba nangako ka? Hanggang kamatayan, Jo Marie. Sinabi ko kay Elisa na masamang panaginip lang yun. Walang koneksyon sa akin. Huwag mo namang isipin, Han. Siguro, stress lang ako. Pero habang sinasabi ko yun, ramdam ko sa loob ko na nagsisinungaling ako. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Simula nang mangyari yun, parang lumalakas ang presensya ni Christy. Hindi lang ako, pati pamilya ko, nadadamay. Isang gabi, nagluluto si Elisa sa kusina, habang ang anak namin ay nasa crib sa sala. Tahimik ang bahay. Maliban sa tunog ng kumukulong niluluto niya at mahina naming usapan. Pero biglang umiyak ang bata. Hindi basta iyak. Iyong iyak na parang takot na takot. Han, i-check mo nga si baby. Baka gutom na siya. Lumapit ako sa crib. Baby, tahan na. Kakain na tayo, malapit na. Antay-antayin lang natin si Mami. Tumahan ka na, baby. Hinaplos ko ang likod niya. Pero hindi siya tumitigil. Parang lalo pang lumalakas ang iyak niya. Habang tinitignan ako ng mga mata niyang parang may nakikita siyang iba sa likod ko. At doon ko naramdaman, Sir Gimbal.
May malamig na presensya sa tabi ko. Lamig na parang sumisingaw mula sa sahig. Sumabay pa ang mahina pero malinaw na boses na dumampi sa tenga ko. Ganito sana tayo. Kung pinanindigan mo ko, bumalik ka na sa akin. Nanigas ako. Parang natanggal ang lakas ko. Muntik ko nang mabitawan ang anak namin dahil sa sobrang kaba. At mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang may maramdaman akong matinding kurot sa likod ko. Hindi basta kurot. Parang may kuko na bumaon mismo sa balat ko. Napaiyak ang baby ko. Halos maubos ang boses sa iyak. Sumugod agad si Elisa. Bitbit ang sandok. May halong kaba sa muka. Han, anong nangyayari dyan? Bakit ganyan ang iyak ng baby? Hindi ako makasagot. Nanginginig lang ako habang karga ang anak namin. Bigla siyang napahinto. Napakunot ang ilong. Han, bakit amoy patay dito? At doon ko lang napansin, Sir Gimbal. Amoy nga. Amoy formalin. Amoy bangkay. Amoy na parang bulaklak na nakatambak sa sementeryo. Sumisingaw sa buong sala ang amoy. Pero hindi lang yon. May isa pang amoy. Amoy sunog. Napalingon ako at nakita ko ang kusina. May usok na lumalabas. Tumakbo si Elisa. Iniwan ako sa sala. Pagtingin ko sa crib, wala na ang baby. Alisa, wala si baby. Pasigaw kong sabi habang tumakbo ako. Hinahanap siya. At doon, sa may kusina, natigilan ako. Nakatayo si Elisa. Nakatalikod. Hawak niya pa rin ang sandok. Nakaawang ang pinto ng oven at mula roon, lumabas ang makapal na usok. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Maputla ang mukha niya. Namumugto ang mata. At sa braso niya, nakarga niya ang anak namin. Hindi umiiyak. Tahimik. Han? Mahina niyang sabi. Nanginginig ang labi niya. Kanina lang, nasa crib siya. Tapos, bigla na lang nandito. Tumingin ako sa oven at sa ilalim ng usok, may bakas ng paa. Maliit, basa ng dugo. At bago pa ako makapagsalita, may narinig na naman akong boses. Hindi galing kay Elisa. Hindi rin galing sa kahit anong sulok ng bahay. Dumiretso iyon sa tenga ko, malamig at mabigat. Binalik ko lang siya. Kasi mahal kita. Tuloy-tuloy ang kababalagan na nangyari sa loob ng bahay namin, Sir Gimbal. Nahanap na talaga ako ni Christy. At wala na itong atrasan. Isa lang ang naiisip kong paraan para matapos ito. Ang bumalik sa bahay nila at kausapin ang mga magulang niya. Pero pinag-iisipan ko pa, Sir Gimbal. Ayaw kong magpadalos-dalos sa mga desisyon ko. Noong una, sinubukan naming baliwalain ng asawa ko ang mga pangyayari. Sabi namin, baka namamalikmata lang kami. Baka pagod lang. Pero gabi-gabi siyang nagpaparamdam. At palaging 3:00, Sir Gimbal. Oras ng mga kaluluwa. Minsan, nagigising ako sa malamig na hangin. At doon ko siya nakita. Siya, dahan-dahang naglalakad sa paligid ng aming kama. Pero hindi iyon lakad ng tao, Sir Gimbal. Wala siyang paa. Nakalutang siya. At wala rin siyang muka. Isang hukag na espasyo. Itim. Parang butas na walang hangganan. Pero alam kong si Christy iyon. Nakasuot pa rin siya ng puting gown na pangkasal. At ang laylayan ng bestidang iyon, Sir Gimbal, basang-basa ng dugo. Napakapit ako sa kumot. Nanginginig. Hindi ako makasigaw.
parang may nakabara sa lalamunan ko. Bakit sa akin niya ibinubuhos ang galit niya? Hindi naman ako ang nobyong nang iwan sa kanya. Bakit ako ang kabayaran, Sir Gimbal? Simula noon, hindi na kami tinantanan ni Christy. Pati bahay namin na para bang hindi na sa amin. Siya na ang tagabantay dito. Hanggang sa dumating ang isa sa pinaka nakakakilabot na karanasan, Sir Gimbal. Wala ang asawa ko noon. Namamalengke siya. Ako at ang anak ko lang ang naiwan. Tahimik ang buong bahay. Maliban sa mahina akong pagwawalis. Hanggang sa may narinig akong boses ng babae. Mahinahon, parang kumakanta. Tulog na. Mahal ko, tulog na. Napahinto ako. Ang kanta, Sir Gimbal, galing sa kwarto ng anak ko. Dahan-dahan akong lumakad. Nanginginig ang tuhod ko habang papalapit sa pinto. Sumilip ako. Wala namang tao. Pero naroon ang boses. At ang anak ko natutulog sa crib. Pero nag-iba ang tono ng kanta. Hindi na ito mahinahon. Bumilis. Mas mabilis. Mas galit. Tulog na. Tulog na. Nagsitayuan ang balahibo ko. Ang mga picture frame namin. Isa-isang nahulog sa sahig. Sabog ang mga bubog. Tumakbo ko papasok para kunin ang anak ko. At doon ko nakita siya sa salamin. Si Christy. May mukha na siya ngayon. Pero mali. Isa yung bangkay na puno ng galos. Nakangangang parang mumunguya ng laman. May hawak siyang kutsilyo. Dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Hinawakan ko ang anak ko. Yakap na mahigpit. Lumayo ako pero hindi siya tumigil at doon siya nagsalita. Kung hindi ka mapapasakin, mas mabuting sumama ka na lang sa akin, Jo Marie. Nanlaki ang mga mata ko. Napaatras ako. Halos madapa. Pero hindi ako binitawan ng tingin niya. Biglang, may malakas na pagbukas ng pinto. Napalingon ako. Ang asawa ko, may dalang bayong. Han, anong nangyayari? May problema ba? Napayakap ako sa asawa ko. Pawis na pawis at nanginginig. Han, wala ka sa sarili mo. Pero hindi niya alam. Hindi niya alam na hanggang ngayon, nakatingin pa rin sa akin si Christy at naghihintay siya. Hindi ko na napigilan ang magsalita at ipaglaban ang sarili ko. Layuhan mo kami. May asawa at anak na ako. Ano pa bang kailangan mo? Bigla akong napahawak sa dingding para hindi matumba. Ramdam ko. Parang may malamig na kamay na humahaplos sa bato ko. Han, ano bang nangyayari sa'yo? Sinong kausap mo? Hindi ko siya tinignan. Ang mga mata ko ay nakatuon pa rin sa dilim ng sulok kung saan ko naririnig ang mahinang paghinga ni Christy. Han, wala na tayong takas. Unti-unti ko nang binabayaran ang kasalanan ko. Tulungan mo ko, Han. Hindi siya aalis sa atin kapag hindi ako sumama sa kanya. Papatayin niya tayo isa-isa. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko habang hawak ko ang anak namin. Parang lalabas ang puso ko sa dibdib ko, Sir Gimbal. Lumapit ang asawa ko at mahigpit akong hinawakan sa balikat. Han, kumalma ka muna. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Asawa mo ko. Magsabi ka ng problema mo. Naiintindihan kita, Han. Sabihin mo lang sa akin. Huminga ako ng malalim. Pero parang may nakabara pa rin sa lalamunan ko. Ito na siguro ang tamang pagkakataon para sabihin ang nakaraan ko. Kahit na alam kong maaring magbago ang lahat pagkatapos nito.
Dahan-dahan kong nilingon ang asawa ko. Basang-basa ng luha ang mga mata ko. Han, huwag ka sanang mapipigla pero ako ang naging pagkakamali sa nakaraan. Halos hindi lumabas ang boses ko. Hindi siya kumibo. Tinignan niya lang ako. Naghihintay sa kasunod ng sasabihin ko. Dahil nahihirapan akong maghanap ng trabaho noon, napilitan akong pumasok sa isang sitwasyong hindi ko na pwedeng takasan. Nagpakasal ako. Napakunot noo siya. Anong ibig mong sabihin, Han? Napapikit ako. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang umihip mula sa likod ko. Nagpakasal ako sa patay na babae. Tradisyon daw yun ng incheck, sabi nila. Pwede raw yun. Pero para sa akin, hindi ako naniniwala. Hanggang nangyari na lang. Lumunok ako ng malalim bago nagpatuloy. Babayaran daw ako kaya pumayag ako. Pinagkaisahan nila ako, Han. Niloko at pinaglaruan ang pagkatao ko. Noong nalaman ko iyon, habang wala akong malay, pinakasal na nila ako sa isang patay. Tumakas ako. Iniwan ko ang responsibilidad ko bilang asawa sa anak nila. Narinig ko ang mahina niyang hagod ng hininga. Hindi siya makapaniwala. At ngayon, sinusundo niya na ako. Humigpit ang hawak ko sa kamay ng anak namin. Ramdam ko ang panginginig ng mga binti ko. Pasensya na, Han, pero hindi ito nagkataon lang. Naalala mo yung panaginip mo noon? Nanlaki ang mga mata niya. Ibig sabihin, siya ang babaeng nasa kabaong. Siya ang nagpaparamdam sa atin. Tumulo ang luha niya habang nakatingin sa akin. Paano kung kunin ka niya? Paano kami ng anak mo? At bago pa ako makasagot. Paano? Gusto mo bang ipakita ko kung paano ko siya kukunin? Isang boses na hindi galing sa amin. Malamig, mahaba, halos pabulong pero dumadagundong sa tenga ko. Paglingon ko, nakatayo si Christy sa sulok ng kwarto. Nakangiti pero hindi yun ngiti ng tao. Ngiti iyon na parang punit, hanggang tenga, puno ng galit at paghihiganti. Sa kamay niya, hawak ang isang lubid. Mukhang galing sa kabaong. Basa pa ito at may maliliit na uod na gumagapang. At dahan-dahan siyang lumalapit, papalapit siya sa akin. Dali-dali kong sinunggaban ng anak ko. Hinila ang kamay ng asawa ko at tumakbo kami palabas ng bahay. Han, natatakot ako. Halos mabali ang braso ko sa higpit ng kapit ng asawa ko. Sobrang lamig ng kamay niya. Parang nilublob sa yelo. Ramdam ko ang panginginig niya. Wala akong magawa. Mahirap kalabanin ng patay. Habang tumatakbo kami, halos sumabol ang tibok ng puso ko sa mga yapak namin. Pakiramdam ko may nakasunod pa rin sa likod. Humahabol, humahagikhi. Nakahanap kami ng maliit na bed space para pansamantalang makalayo. Habang magkatabi kami ng asawa ko, hinaplos niya ang kamay ko at pilit akong pinapakalma. Han, wag na muna tayong bumalik dun, okay? Maghanap na lang tayo ng apartment o ipabless natin ang bahay. Wala siyang karapatang kunin ka sa akin. Buhay ako. Siya patay na. Wala siyang lakas para kunin ka. Hinaplos niya ang pisngi ko. Pilit na pinapagan ang bigat na dinadala ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi yun totoo. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik kami para ipabless ang bahay. Kinuha namin ang tulong ng isang pari at pinagsama ang ilang kamag-anak ng asawa ko para hindi kami matakot. May dala silang pagkain habang ako naman ay pilit na nagtatapang-tapangan kahit nanginginig ang laman ko sa kaba.
Habang umiikot ang pari, nagwiwisik ng holy water sa bawat sulok. Nararamdaman ko ang bahagyang gaan ng paligid. Walang presensya ni Christy. Walang anino. Akala ko tapos na. Hanggang sa dumating ang sandaling magbabago ang lahat. Nasa kwarto kami ng anak namin nang biglang humiwalay ang asawa ko. Han, iilang ako sandali ah. Ngumiti pa siya bago lumabas. 5 minuto, tahimik ang paligid. Hanggang sa biglang isang malakas na sigaw ang umalingaw nga. Tulong, Han! Nandito siya! Nanlaki ang mga mata ko. Boses iyon ng asawa ko. Dali-dali akong tumakbo papunta sa banyo. Kasama ang ilang kamag-anak. At doon, bumagsak ang mundo ko. Nakaupo sa sahig ang asawa ko. Duguan ang dibdib. Sa palat niya, mahigpit na hawak ang kutsilyo. Pero hindi siya ang may gawa noon. Nakita ko si Christy. Nakatayo sa likod ng asawa ko. Nakangisi at sa isang iglap, nakita ko kung ano ang hawak niya. Isang puso. Basang-basa ng dugo. Pumipintig pa. Ramdam ko ang panlalamig ng buong katawan ko nang magsalita siya. Sigurado akong ako lang ang nakakarinig sa kanya. Hindi mo ako mapapaalis dito kung hindi ka sasama sa akin. Lumapit siya at itinapat ang pusong hawak niya sa mukha ko. Kung hindi ikaw, siya na lang. Ang asawa mo ang kabayaran sa kasalanan mo. Humalakak siya. Malamig at nakakatindig balahibo. Kinuha ko na ang puso niya. Kinuha ko na ang puso niya. Para ako naman ang mahalin mo. Tumulo ang luha kong nanginginig ang kamay ko. Christy. Huwag. Lumingon siya sa akin. Ang mukha niya ay biglang nag-iba. Isang bangkay na puno ng galos. Butas ang pisngi. Nangingitim ang labi. At muling nagsalita. Kung gusto mong kunin ang puso niya, sumama ka sa akin. For death do us part. At bago pa ako makagalaw, bumukas ang bibig niya ng malaki. Hindi iyon bibig ng tao. Isang itim na puwang na parang walang hanggang. Punong-puno ng ngipin na parang mga pako. Napasigaw ako. Pero walang lumabas na tunog. Parang ninakawan ako ng boses. At doon nagsimula ang totoong impyerno ng buhay ko. Hinalikan niya ako. Hindi iyon halik ng pag-ibig. Hindi iyon halik ng pagkasabik. Isa iyong halik na puno ng galit. Halik ng paghiganti. Ramdam ko ang malamig niyang labing parang bangkay na nilublob sa yelo. At sa bawat segundo ng pagkakadikit namin, parang sinisipsip niya ang kaluluwa ko palabas. Ramdam ko na unti-unti akong nawawala. Habang nakapikit ako, narinig ko ang malakas na sigaw ng mga kamag-anak namin. Ramdam ko ang paghatak nila sa katawan ng asawa ko. Duguan siya. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya. At doon ko lang napagtanto. Dinadala nila ang asawa ko sa ospital. Pero ako, hindi ako sumama. Hindi ko alam kung bakit pero parang wala na akong kontrol. Parang may mahigpit na tali na nakakabit sa puso ko. At si Christy ang may hawak. Nakatayo lang ako sa gitna ng kwarto. Habol hininga. Habang ang lahat ay nagkakagulo. Umiiyak ang anak ko. Humihiyaw ang mga kamag-anak namin. Nagmamakaawa sila na sumama ako. Pero hindi ko magawa. Mas pinili ko si Christy. Lumapit siya sa akin. Nakangiti. Hawak pa rin ang nakuha niya mula sa dibdib ng asawa ko. Nilapit niya iyon sa mukha ko. Dinidilig ng dugo ang sahig habang pumapatak mula sa kanyang kamay. Ngayon, Jo Marie, wala nang makakapigil sa atin. At sa loob ng bahay na iyon, naiwan kaming dalawa.
At doon ko lang napagtanto na hindi na ako lalabas ng buhay. Hindi na ako lalabas bilang ako. Dahil ngayong gabi, kasal na kami at ako na ang susunod niyang bangkay. Hindi na ako nagpaalam sa asawa ko na bumalik ako sa bahay ni Christy. Hindi na ako nakahingi ng patawad. Naiwan ang anak namin sa kapitbahay. Pagkatapos ng lahat, nagbalik ang katahimikan sa bahay. Hindi katahimikan na nakakapagpakalma, kundi katahimikan na parang libingan. Nakatayo lang ako roon, wala sa sarili. Ramdam ko pa rin sa labi ko ang lamig ng halik ni Christy. Halik na parang sinelyuhan ang kapalaran ko. Lumipas ang ilang oras bago ko narinig ang tawag mula sa kamag-anak ng asawa ko. Jo Marie, wala na siya. Nanigas ang katawan ko. Patay na ang asawa ko. Ang babaeng pilit akong inilalayo sa dilim. Ngayon ay kinuha na ng dilim. Hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong naramdaman. Parang kinuha ni Christy pati ang damdamin ko. Pagkatapos ng burol, kinuha ko ang anak ko. Walang nakapansin sa akin habang iniiwan ko ang purinarya. Walang nagtanong. Wala akong sagot na mensahe. Hindi ko pinuntahan ang mga kamag-anak niya. Hindi ako sumipot sa kahit anong usapan. Ginost ko silang lahat. Wala na akong koneksyon sa mundong iniwan ko. Wala nang babalik ang buhay. At mula noon, sumama na ako kay Christy. Hindi ko alam kung paano maipapaliwanag, pero para akong dinala sa ibang mundo. Hindi ko na nakikita ang araw. Hindi ko na naririnig ang ingay sa syudad. Ang naririnig ko lang ay mahabang hakbang ng babaeng pinakasalan ko sa libingan. At sa bawat gabi, habang buhat ko ang anak ko, ramdam ko ang presensya na nasa likod ko. Nakangiti, laging nakangiti, at paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong linya. Ngayon, Jo Marie, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Magpakailanman. At doon ko naintindihan. Hindi ito ang pagtatapos. Ito lang ang simula ng impyernong pinili ko. At bago po matapos ang video natin, nais ko pong i-shoutout sina Serapina Bordeshi from Texas, USA, kay Assorted Lab, Lady Dam, Lolita Nodalo, at ang anak niyang si Marlo J. Nodalo from Ibo, Lapu-Lapu City, Cebu, Charlene Gumansing, Lynette Prado, Lodlod ng Angono Rizal, kay Larry Gumangan from Abu Dhabi, UAE, at kay Mary Ann Rivera ng Abu Dhabi, UAE. At bago ko puputulin ang video, nais ko pong mag-iwan kayo ng komento ng isang payo para kay Jo Marie kung paano nyo nga ba matatakasan ang impyernong pinasok niya. At baka kayo mga kagimbal, may alam kayong solusyon sa kwento ng buhay ni Jeremy. Baka sakaling mabasa niya ito. At dito ko na po tinatapos ang video natin sa ngayon. At sa mga bago pa lang po sa channel ko ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin kalimutan, i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.